Ating good news, umabot na sa mahigit 30 bilyong piso ang kita sa mga government-owned and controlled corporation. Paliwanag ng Pangulong Aquino, bunga ito ng reformang ipinatupad ng pamahalaan laban sa katiwalian at korupsyon sa bansa. Ang detalye ay hahatid ni Elena Luna. Muling nagbunga ang kampanyang Kung Walang Korap, Walang Mahirap ng Administrasyong Aquino sa pag-remit ng mga GOCCs ng kanilang dividendo sa National Treasury. Ang kabuang remittance, 32.31 billion pesos. 18% ito na mas malaki kumpara noong nagdaang taon. Bawat taon na isasabuhin ninyo ang inyong tunay na layunin, ang maging tagapagtaguyod na makabuluhang serbisyo at malawakang pagunlad. Tapos na ang panahon kung kailan ang mga GOCC ay ginamit ng ilan para pakapalin ang sariling bulsa. Kung saan ang mga GOCC ay ginawang tambayan at parking space na mga kabarkada at alipores ng ilang makapangyarihan. Nagpatupad tayo ng reforma at habang umuusad ang panahon, lalo na itibay ito. Lalo natin ginagawang masigasig ang pagtatrabaho tungo sa pagbabago at lalong nagiging imposible na bumalik pa sa dating sistema. 49 na GOCCs ang kinilala ni Pangulong Aquino sa Dividends Day na ginanap sa Rizal Hall ng Palasyo. Pinangunahan ito ng Land Bank of the Philippines na nag-remit ng 6.3 billion pesos. Sinundan ito ng PAGCOR, Development Bank of the Philippines, PSAM o Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation at Bases Conversion Development Authority. Kasama rin sa Billionaires Club ang Manila International Airport Authority, PNOC Exploration Corporation, Philippine Ports Authority at Philippine Deposit Insurance Corporation. Ayon sa Pangulo, nahigitan na ng kabuuang halaga ng dibidendong inilagak sa kaban ng bayan ang nagawa ng huling administrasyon. 95.38 bilyong piso. 3.5 taon pa lamang ang lumilipas, nalampasan na natin ang suma total ng dibidendo ng mga GOCC na nagkakalaga 81.54 bilyong piso. Mula 2002 hanggang 2010, ibig po sabihin ito, para mas maliwanag, ang average po nila, 9.6 billion sa loob ng 9 na taon, ay natabunan na natin ng average na 27.25 billion sa ating 3.5 taon. Ang tanong nga po ngayon, kung kaya pala itong gawin ng mga GOCC, bakit hindi nagawa noon? Napag-usapan tuloy namin ni Vice, sa kaya napunta yung difference sa mga 18 billion per year. At ngayon nagagawa na natin to. Magiging sukatan na sana ito ng inyong pagtatrabaho. Ang patuloy na pagpapataas ng dibidendong matatanggap ng gobyerno at sa huling bahagi ng taong bayan. Sa tapat na pamamahala, mas marami tayong pondo para sa makabuluhang programa at serbisyo sa mamamayang Pilipino. Natitiyak nating bawat pisong kinikita ng pamahalaan ay napupunta sa pagsusulong ng kapakanan ng ating mga kababayan. Kasabay nito ay binahagi ng Pangulo ang iba pang mga hakbang na ginagawa ng administrasyon para malayo sa tukso ng katiwalian at piliing manatili sa serbisyo publiko ng mga kawani ng gobyerno. Pinag-aaralan na po natin ang mga mekanismo maglalapit sa natatanggap ng kompensasyon ng ating mga personel sa kinikita ng mga nasa pribadong sektor. Nais po natin mabigyan sila ng tamang timpla ng basic pay at allowance upang masuklian ang kanilang buong pusong paglilingkod sa bayan. Kaugnay nito, pinapatupad na rin natin ang makatwirang pagbibigay ng bonus at incentive ng isang empleyado. Winakasampu natin ang kultura ng hokus-pokus at palakasan sa mga GOCC. Ang pondo na dati-rati dumidiretso sa bulsa ng ilan, nagagamit na po natin upang bigyan ng karampatang insentibo ang mga tunay at tapat na naglilingkod sa bayan. Ibinahagi rin ng Pangulo ang binubuong Integrated Corporate Reporting System para sa mas bukas at epektibong pamamahala. Dito po ilalagak ang mga impormasyon ukol sa gawain ng ating mga GOCC. Sa inisitibang ito, mas mapapatunayan ng ating mga ahensya at korporasyon ng gobyerno. Kapag nakumpleto na ito, maaaring bisitahin ng ating mga kababayan ang kanilang website anumang oras at ito ang magbibigay sa kanila na higit na kakayahan upang makilahok sa mabuting pamamahala. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.